Magandang gabi po. Naunsyami ang dapat sana'y pagpapatupad ng reproductive health law matapos ang mahal na araw. Pinigil muna kasi ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng bagong batas sa loob ng 4 na buwan. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Lia Manyala del Castillo. Lia? Mel, Mike, hindi na nga muna maaring ipatupad ang kontrobersyal na Reproductive Health Law o RH Law matapos maglabas ngayong araw ang Korte Suprema ng status quo anti-order laban dito. Sa botong 10-5, kinatigan ng Korte Suprema ang pagpigil sa pagpapatupad ng RH Law. 4 na buwan o 120 days epektibo ang status quo anti-order, ibig sabihin hindi na muna maaaring ipatupad ang kontrobersyal na batas. Ito ang napagkasunduan ng mga mahistrado matapos ang kanilang regular and bank session kanina. Nasa 10 petisyon ang inihain sa Korte Suprema na humihiling na ibasura ng tuluyan ng RH Law dahil immoral umano at labag daw sa konstitusyon ang nasabing batas. Bumoto pabor sa paglalabas ng status quo anti-order sina Justices Teresita de Castro, Martin Villarama, Jose Mendoza, Jose Perez, Bienvenido Reyes, Presbitero Velasco, Arturo Brion, Roberto Abad, Lucas Bersamin at Diosdado Peralta. 5 mahistrado naman ang kumontra sa pagpapalabas nito, sina Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Senior Associate Justice Antonio Carpio, Justices Mariano del Castillo, Estela Perlas Bernabe at Marvic Leonen. Sa June 18 ang itinakdang oral arguments naman para sa mga petisyon kontra sa RH Law. Ngayong gabi, Mike, ay napasugod na dito sa Korte Suprema ang mga grupo na pro-RH. Dismayado raw sila sa naging desisyon ng Supreme Court. Kani-kanina ay nagsagawa na sila ng candle lighting sa harap mismo ng Korte Suprema para ipakita ang kanilang pagkadismaya sa patuloy na pagkadelay ng pagpapatupad ng RH Law. Samantala, may kaugnay pa rin ang Reproductive Health Law ay dininig na rin ng Supreme Court ang oral arguments tungkol naman sa Team Buhay at Team Patay posters na ikinabit ng Bacolod Diocese. Matatandaan na ang Team Buhay at Team Patay ay yung pag-categorize ng Bacolod Diocese sa ilan sa mga kandidatong naging pro at anti-RH. Iginigiit pa rin ang simbahan na paglabag sa kanilang freedom of expression ang kagustuhan ng COMELEC na tanggalin na nila ang nasabing mga tarpaulins. Pero patuloy na iginigiit ng COMELEC na ang size lamang ng tarpaulin ang kanilang pinupuntirya na dapat daw ay sundin naman ng simbahan ayon na rin sa batas. Mike? Maraming salamat, Lia Manyala del Castillo.